Ang matinis na pagring ng telepono ang pumunit sa katahimikan ng madaling araw. 3:17 a.m. Kumurap-kurap si Lyra. Sinubukang itaboy ang antok habang kinakapa ang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Ang tanging liwanag sa kwarto ay nagmumula sa malamig na display ng kanyang computer screen. Isang paalala ng natapos na shift, ilang oras lang ang nakalipas. Sinagot niya ang tawag ng hindi tinitingnan kung sino ito. Ang boses niya ay garalgal pa sa pagod. Hello? Isang pamilyar na katahimikan ang sumalubong sa kanya, sapat na para bahagyang magising ang kanyang diwa. Mayroong ingay sa kabilang linya, parang hangin o baka paghinga. Sino to? Ulit niya, mas malinaw na ngayon. Lyra. Ang boses. Tsuro din niya. Ngunit may kakaiba. Isang panginginig na hindi niya kailanman narinig mula sa malaki at laging kumpiyansang tiyuhin. Agad na kumalabog ang dibdib ni Lyra. Tiyo, anong problema? Bakit ka napatawag? Muli, katahimikan. Tapos isang malalim na buntong hininga. Lyra, kailangan mong umuwi dito sa probinsya. Umuwi? Bakit? May nangyari ba kay Lola? Kay Miko? Hinigpitan niya ang hawak sa telepono. Kay Mayari? Si Mayari? Nabasag ang boses ng kanyang tiyo. Lyra, wala na siya. Napatigil ang mundo ni Lyra. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Mga salitang walang kahulugan, walang katotohanan. Hindi. Imposible. Kausap lang niya si Mayari kahapon. Nagtatawanan pa sila tungkol sa isang nakakainis na customer. Anong pinagsasabi mo, tiyo? Huwag kang ngang magbiro ng ganyan. Isang maliit na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawa na puno ng pagtanggi at nagsusumamong takot. Hindi ako nagbibiro, Lyra. Sagot ni Tio Rody. Ang bawat salita ay tila pasan-pasan ng bigat ng buong mundo. Nagpakamatay siya. Nagpakamatay. Ang salita ay tumusok sa puso ni Lyra na parang isang piraso ng yelo. Hindi. Hindi si Mayari. Hindi ang bunso niyang kapatid na puno ng pangarap na mas takot pa sa multo kaysa sa kamatayan. Hindi totoo yan. Bulong niya, nanginginig ang mga labi. May ebidensya ba? Baka naman na aksidente lang siya. Baka, Lyra! Biglang gumapang ang isang pamilyar na tunog ng static sa linya. Kinakain ang boses ng kanyang tiyo. Ginagawa itong basag at malayong malayo. Lyra, mas malala pa rito. Sa gitna ng ingay ng static, narinig ni Lyra ang mga salitang maghahatid sa kanya sa isang bangungot na hindi na niya matatakasan. Kinagat niya ang sarili niyang braso. Huminto ang paghinga ni Lyra. Hanggang sa buto. Pero bago pa siya makasagot, nawala ang linya. Nabitawan niya ang telepono. Kumalabog ito sa sahig. Hindi na niya narinig. Wala na siyang narinig maliban sa ugong sa kanyang tainga at ang rumaragasang tibok ng kanyang puso. Ang lamig. Isang matinding lamig ang gumapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang buong katawan. Napatingin siya sa computer screen, sa wallpaper na naroon. Isang litrato nilang dalawa ni Mayari. Nakangiti habang hawak ang unang sahod ng kapatid. Ang mga mata ni Mayari kumikinang sa tuwa at pag-asa. Paano magagawa ng mga matang iyon ang sinasabi nila? Hindi. Bulong ni Lyra sa kawalan. Hindi. May mali. May mali sa sinabi ni Tio Rody. Ang boses niya. Hindi iyon boses ng isang taong nagluluksa. Iyon ay boses ng isang taong takot. Isang bagong lakas, malamig at matalas.
Ang dumaloy sa kanyang mga ugat, tinutulak palayo ang pagkabigla. Pinalitan ito ng isang matatag na determinasyon. Tumayo siya, ang mga kilos niya'y mekanikal. Binuksan niya ang kanyang aparador, kinuha ang isang backpack at nagsimulang mag-impake. Damit, wallet, charger. Hindi siya umiiyak. Wala pang oras para doon habang isinasara niya ang zipper ng kanyang bag. Handa nang umalis, ang kanyang mga mata ay muling napadpad sa teleponong nakahandusay sa sahig. Para bang may sariling isip, dahan-dahan niya itong dinampot. Bago pa niya ito tuluyang maipatay, sa gitna ng katahimikan ng kanyang kwarto, may narinig siya mula rito. Hindi ito static. Isang bulong, manipis pa sa sinulid, halos hindi marinig. Isang hininga na nagkaroon ng tunog. At sa hiningang iyon, isang salita. Isang salita na parang pamilyar na boses ng kanyang kapatid. Dito. Ang biyahe pauwi ay parang isang panaginip, isang mahaba at nakakapagod na paglalakbay kung saan ang mga pamilyar na tanawin ng palayan at mga puno ay nagmistulang mga dayuhan at mapanuring anino. Sa bawat kilometrong nilalayo ni Lyra mula sa ingay ng Maynila, papalapit siya sa isang katahimikang mas nakakabingi. Nang bumaba siya sa terminal ng bus, ang init ng probinsya ang sumalubong sa kanya. Ngunit hindi ito ang init na kanyang kinasanayan. Ito'y mabigat at malagkit, parang kumot na pumipigil sa kanyang paghinga. Pagdating niya sa tarangkahan ng kanilang lumang bahay, isang katahimikan ang bumati sa kanya. Walang sumalubong, walang yakap, walang mga iyak. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Pumasok siya, hila-hila ang kanyang bag. Sa sala, nakaupo sina Tio Rody at ang pinsan niyang si Miko. Pareho silang nakatingin sa sahig. Nang mag-angat sila ng tingin, walang emosyon ang kanilang mga mata. Pagod lang at takot. Lyra, sabi ni Tio Rody. Ang boses ay kasing patag ng sahig na gawa sa kahoy. Si Miko ay tumangulang. Ang panga ay nanatiling tikom. Ang mga mata ay umiiwas. Sa isang madilim na sulok, sa tumba-tumbang gawa sa yantok, nakaupo si Lola Elara, ang kanilang lola. Ang mukha niya ay halos natatakpan ng anino. Ang tanging maririnig mula sa kanya ay ang sunod-sunod na lagitik ng mga butil ng rosaryo na dumadaos-dos sa kanyang mga daliri. Hindi man lang siya lumingon. Ang hangin sa loob ng bahay ay mabigat, nanunuot sa balat. Parang may presensyang hindi nakikita. Isang bigat na dumadagan sa balikat ng lahat. Ito ba ang laging pakiramdam sa isang bahay na may nagluluksa? O may iba pa? Maya-maya, isang motorsiklo ang huminto sa labas. Pumasok si Marco, ang matalik niyang kaibahan. Dala ang isang supot ng pandesal at kape. Ang ngiti sa mukha nito ay agad na naglaho nang makita ang itsura ni Lyra at maramdaman ang kapaligiran. Lyra, bulong nito sabay yakap sa kanya. Sa wakas, isang mainit at totoong yakap. Doon lang bahagyang nanginig ang mga balikat ni Lyra. Salamat sa pagpunta, Marco. Sabi niya, ang boses ay garalgal. Idinikit ni Marco ang kanyang bibig sa tainga ni Lyra. Anong nangyayari dito? Bulong niya. Ang bigat ng hangin, parang may nakatingin. Kinilabutan si Lyra. Hindi lang pala siya ang nakakaramdam. Nagsimula ang unang gabi ng nobena. Nagtipon sila sa sala, sa harap ng isang maliit na altar kung saan nakalagay ang litrato ni Mayari. Nakangiti, masaya,
Buhay na buhay. Ang bawat aba, Ginoong Maria, ay parang walang kaluluwa. Mga salitang binibigkas lang para matapos na. Sa kalagitnaan ng pagdarasal, napansin ni Lyra ang isang bagay. Ang pinto ng kwarto ni Mayari, ang kwarto na katabi ng sa kanya, ay sarado. At may kalawangin na padlock. Nang matapos ang dasal, hindi na niya napigilan. Tiyo, bakit nakalak ang kwarto ni Mayari? Nagkatinginan sina Tio Rody at Miko. Umiwas ng tingin si Tio Rody. Nag-aayos pa kami sa loob para hindi ka mabigla. Ang pagsisinungaling ay halatang halata. Bago pa siya makasagot, isang amoy ang pumasok sa kanyang ilong. Isang pamilyar na amoy na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Kalachuchi, ang matamis at nakakahilong amoy ng bulaklak ng patay. Nanggagaling ito sa bintana, malapit sa pader ng kwarto ni Mayari. Imposible. Walang puno ng kalachuchi kahit saan sa kanilang bakuran. Dumating ang gabi. Ang bawat isa ay nagkulong sa kani-kanilang mga silid. Ngunit alam ni Lyra na walang sino man ang tunay na natutulog. Paano ka makakatulog sa ganitong kabigat na katahimikan? Dumaan ang isang oras. 2. Hindi siya mapakali. Bumangon siya. Dahan-dahan siyang lumakad sa pasilyo. Ang bawat yabag ay maingat para hindi lumikha ng ingay sa lumang sahig na kahoy. Huminto siya sa tapat ng saradong pinto ng kwarto ni Mayari. Sa isang iglap, naalala niya ang dati nilang gawi. Kakatok siya para manghiram ng damit. O para lang magkwentuhan hanggang madaling araw. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok. Bago niya napagtanto ang katotohanan, nanigas ang kanyang kamay sa hangin. Ibinaba niya ito. Ang puso niya ay pinipiga sa sakit. Idinikit niya ang kanyang tainga sa matigas at malamig na kahoy ng pinto. Katahimikan. Tapos, narinig niya ito. Isang tunog. Mahina, pero malinaw. Paulit-ulit. Kaskas, kaskas, kaskas. Parang kuko na kumakalmot sa kabilang bahagi ng pinto. Napatayo siya ng tuwid. Ang takot ay biglang kumalat sa kanyang dibdib. Baka pusa lang o daga. Susubukan na sana niyang kumbinsihin ang sarili nang muli niyang idikit ang tainga sa pinto. Mas mariin ngayon. Ang pagkalmot ay biglang huminto. Isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. At sa katahimikang iyon, isang tunog ang lumusot sa kahoy. Tumagos diretso sa kanyang kaluluwa. Isang pigil na hikbi, mahina at puno ng pighati na sinundan, isang maliit, garalgal na ungol. Isang tunog na hindi galing sa lalamunan ng isang tao. Pangatlong araw, pangalawang gabi ng nobena. Ang ritual ay nagiging isang nakakabagot at nakakakilabot na routine. Paulit-ulit na mga dasal na walang buhay, mga tinging nag-iiwasan, at ang mabigat na presensya sa bahay na tila lalong lumalakas sa bawat pagdaan ng gabi. Habang nagdarasal sila, biglang-biglang pumalya ang lahat ng ilaw sa bahay. Kumislap ito ng 2 beses bago tuluyang namatay. Inilulubog ang sala sa ganap na kadiliman. Isang kolektibong paghinga ng takot ang narinig. Ngunit bago pa may makapagsalita, isang tunog ang pumuno sa nakakabinging katahimikan. Ang malakas at biglaang pagtigil ng ingay ng mga kuliglig sa labas. Kanina lang ay nagkakantahan sila sa gabi. Ngayon, para silang sabay-sabay na pinatahimik. Sa gitna ng kadiliman at katahimikang iyon, nagsalita si Lola Elara. Ngunit hindi ito ang karaniwang dasal. Isang bulong, mabilis at sa lengguwaheng hindi maintindihan ni Lyra. Latin,
pero baluktot, marahas, parang isang utos kaysa isang panalangin. Anima, deserta, teligo, biglang bumalik ang kuryente. Ang bumbilya sa itaas nila ay umilaw ng mas maliwanag kaysa dati, bago bumalik sa normal. Si Tio Rody at Miko ay nakayuko, pawis na pawis. Si Lola Elara naman ay kalmado, patuloy sa pagrorosaryo na parabang walang nangyari. Tapos na ang pasensya ni Lira. Ano yon? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at takot. Anong dasal yun, Lola? Walang sumagot. Tumingin siya kay Tio Rody. At bakit nakapadlak pa rin ang kwarto ni Mayari? Ano bang tinatago nyo? Sa wakas, sumabog ang kanyang tiyo. Tumayo ito, ang mga matay nanlilisik. Para sa proteksyon mo. Sigaw niya, ang boses ay basag sa desperasyon. Hindi mo naiintindihan, Lira, kaya manahimik ka na lang. Gulat, napaurong si Lira. Hindi dahil sa galit ng kanyang tiyo, kundi sa takot na nakita niya sa mga mata nito. Takot para sa kanya. Walang nagsalita pagkatapos noon. Isa-isang nagsibalikan sa kani-kanilang kwarto. Dala-dala ang bigat ng gabing iyon. Pumasok si Lira sa kanyang silid at isinara ang pinto. Nakita niya ang mensahe mula kay Marco sa kanyang telepono. Ipinadala halos 1 oras na ang nakalipas. Umalis ka muna dyan, Lira. Please, may nararamdaman akong hindi tama. Huli na, pinilit niyang matulog. Ngunit ang bawat anino sa kanyang kwarto ay tila may sariling buhay. Ang bawat alitap-tap sa labas ng bintana ay nagiging isang pares ng matang nagmamasid. Ilang oras ang lumipas. Nagising siya sa isang matinding ginaw. Ang lamig ay hindi pangkaraniwan. Parang nagyayelo ang kanyang mga buto. Napabangon siya. Ang pinto ng kanyang kwarto, bahagyang nakabukas. Sigurado siyang isinara niya ito. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa pasilyo. Doon, sa dulo ng madilim na pasilyo, nakita niya ito. Ang pinto ng kwarto ni Mayari. Nakaawang. Ang padlock ay wala na. At mula sa siwang ng pinto, isang maitim na anyo ang mabilis na lumabas. Mas mabilis pa sa isang kisap mata. At dumiretso sa dulo ng pasilyo. Hindi ito naglakad. Ito'y dumaos-dos, isang guhit ng kadiliman na walang hugis at anyo. Hindi na nag-isip si Lira. Ang pagnanais na malaman na ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Dahan-dahan, walang ingay, sinundan niya ang anino. Ang anino ay nawala sa likod ng pinto ng banyo. Nanginginig ang kamay ni Lira habang itinutulak ang pinto. Pumasok siya. Walang tao. Ang tanging naroon ay ang amoy ng nabubulok na bulaklak at ang nakakapanindig balahibong lamig. Tumingin siya sa salamin sa itaas ng lababo. Ang buong salamin ay nababalot ng makapal na hamog na parabang may 1 taong huminga rito ng matagal. At sa gitna ng hamog, may nakasulat. Mga letrang nabuo mula sa pinagsamang tubig, isinulat ng isang daliring hindi nakikita. Isang salita, tulong. Napahawak si Lira sa lababo para suportahan ng sarili. Ang kaluluwa ba ni Mayari ang humihingi ng tulong? Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang papalapit sa malamig na salamin. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang balat sa ibabaw nito, ang mga letra ay nagsimulang gumalaw. Ang ta, naging K tiyang up, nawala pa at yung L,
naging bityang O ay naglaho at napalitan ng isang. Ang salitang tulong ay naburamam at sa isang iglap napalitan ng bago, takbi, takbo. Ang salitang naiwan sa salamin ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lyra, ngunit hindi ito nagdulot ng takot. Nagdulot itong galit, isang malamig at matalas na galit. Hindi siya aalis. Hindi niya iiwan ang alaala ni Mayari sa bahay na ito. Sa mga taong halatang may itinatago, kailangan niyang makapasok sa kwartong iyon. Naghintay siya ng tamang pagkakataon. Kinaumagahan ng ikalimang araw, nagpaalam sina Tio Rody at Miko na pupunta sa bayan para bumili ng mga kailangan para sa huling araw ng nobena. Si Lola Elara naman ay nasa simbahan. Sa wakas, mag-isa na lang siya, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo mula sa kusina at bumalik sa tapat ng pinto ni Mayari. Ang kalawangin na padlock, sinubukan niyang isungkit ang dulo ng kutsilyo sa siwang nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi sa takot, kundi sa pag-asam. Pagkatapos ng ilang minutong pagpupumilit sa isang malutong na kalansing, bumukas ang kandado. Huminga siya ng malalim bago dahan-dahang itinulak ang pinto. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya, kasama ng isang amoy kulob, ang amoy ng isang silid na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ang kwarto ay magulo. Ang mga damit ay nakakalat sa sahig. Ang kumot sa kama ay lukot na para bang may isang taong hindi mapakali sa pagtulog. Isang baso ng tubig ang natumba sa mesa. Ang tuyong mantsa nito ay gumuguhit pababa sa kahoy. Ito ay hindi silid ng isang taong nagplanong magpakamatay. Ito ay silid ng isang taong dumaan sa isang matinding paghihirap. Sinimulan ni Lyra ang paghahanap. Binuksan niya ang aparador. Tiningnan sa ilalim ng kama. Sa likod ng mga kurtina. Wala. Nang halos mawalan na siya ng pag-asa, napansin niya ang isang bagay. Ang isa sa mga tabla ng sahig na kahoy malapit sa paanan ng kama ay bahagyang nakaangat. Lumuhod siya at sinungkit ito gamit ang dulo ng kutsilyo. Madali itong umangat at sa ilalim nito naroon ito, isang maliit, kulay rosas na notebook na may sticker ng isang banda. Ang diyaryo ni Mayari. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang mga pahina. Ang sulat ni Mayari, pamilyar at pambata. Mga kwento tungkol sa eskwela, sa mga kaibigan, sa mga pangarap niya. Ngumiti si Lyra. Ito ang kapatid na kilala niya. Ngunit habang lumilipat siya sa mga mas bagong petsa, nag-iiba ang tono. Parang may nagmamasid sa akin palagi, kahit nasa loob ako ng kwarto. Ang lamig. Sinabi ko kay Lola. Nagalit siya. Sabi niya, "Huwag kong pansinin." "Bakit?" "Nagsisimula na naman. Yung sakit na mana," sabi ni Mama dati. "Yung sakit na sa ulo lang. Pero bakit parang totoo?" "Sakit na mana." Anong ibig sabihin ni Mayari? Napahinto si Lyra sa isang pahina kung saan may drawing. Isang simpleng drawing ng dalawang babae. Maghawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno. Ngunit ang mga sanga ng puno ay parang mga kamay na nakakuyom, handang dumaklot. Sa ilalim ng drawing, isang pangungusap. "Ayokong isunod ka, ate." "Isunod saan?" Nagpatuloy si Lyra sa pagbabasa
Ang bawat salita ay humihila sa kanya palalim sa isang bangungot. Hinahanap niya ang mga huling araw. Ang mga pahina bago ang tawag ni Tio Rody. Ngunit pagdating niya sa dulo, isang malamig na katotohanan ang sumampal sa kanya. Ang mga huling pahina, ang pinakamahalagang mga pahina, ay marahas na pinilas. Ang natira na lang ay ang mga gutay-gutay na gilid ng papel. Sino ang gumawa nito? At ano ang nakasulat dito na kailangan nilang itago ng ganito? Katahimikan. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang tunog. Isang mahinang kaluskos mula sa itaas. Sa kisame, napatigil siya. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Imposible. Luma ang bahay nila pero isa lang ang palapag nito. Walang atik, walang kahit ano sa itaas kundi ang bubong. Ang tunog ay parang dahan-dahang pagyabag ng mga paang walang sapin, naglalakad pabalik-balik. Huminto ang tunog, ngunit ang presensya nanatili. Ang pakiramdam na may nagmamasid. Bigla, narinig niya ang ugong ng isang sasakyan sa labas. Ang pamilyar na tunog ng jeep ni Tio Rody. Pabalik na sila. Nagmamadali, dali-dali niyang isiniksik ang diaryo sa loob ng kanyang damit, sa likod ng kanyang pantalon. Kailangan niyang maibalik ang tabla sa dati. Kailangan niyang makalabas. Tinapakan niya ang tabla para lumapat ito ng maayos. Patakbo ngunit walang ingay siyang lumapit sa pinto. Hinawakan niya ang seradura. Handa nang buksan ito at magkunwaring naglilinis lang sa pasilyo. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa malamig na bakal, blag, ang pinto ay bumagsak ng pagkalakas-lakas. Ang hangin mula rito ay humampas sa kanyang mukha. Isang puwersang hindi nakikita ang nagtulak nito sa hamba. Clank! Ang tunog ng padlock na muling isinasara sa labas, matigas at pinal. Sinubukan niyang pihitin ang seradura. Walang nangyari. Sinubukan niyang itulak ang pinto. Hindi ito gumalaw kahit isang sentimetro. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Amtay-dasadisiyam. Ang puso niya ay umaakyat sa kanyang lalamunan. Hindi lang siya nahuli. Nakakulong na siya. Kasama ng kung anuman ang naiwan ni Mayari sa kwartong ito. Ilang minuto ang lumipas na parang isang walang hanggang paghihintay. Sinipa ni Lira ang pinto. Kinakalampag niya ito gamit ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga sigaw ay naging paos na. Buksan niyo to. Tio, Miko, alam kong nandyan kayo. Sa wakas narinig niya ang yabag ng mga paa. Ang kalansing ng padlock. Bumukas ang pinto. Si Miko, nakatayo ron. Ang mukha ay walang emosyon. Maliban sa bahagyang inis. Bakit ka ba sumisigaw? Tanong nito. Nadatnan kong nakalak ulit. Baka nasisira na tong seradura. Isang halatang pagsisinungaling. Tinitigan siya ni Lira. Ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit. Hindi siya nagsalita. Nilampasan niya lang ito ang dyaryo ay nakatago pa rin sa kanyang likuran. Isang sikretong nag-aalab sa kanyang balat. Ang hinala niya ay hindi na nakatuon kay Tio Rody o kay Miko. Ang takot sa mga mata nila. Hindi iyon takot ng mga may kasalanan. Iyon ay takot ng mga taong sumusunod lang. Sinabi ko kay Lola, nagalit siya. Ang mga salita mula sa diaryo ni Mayari. Si Lola Elara, ang matriarka, ang babaeng nakaupo sa dilim, bumubulong ng mga dasal na baluktot, ang siyang may hawak ng mga sagot. Naalala ni Lira ang isang bagay mula sa kanyang pagkabata. Isang malaki at maitim na baul na gawa sa kahoy
laging nakasara, na itinuturing ni Lola na mas mahalaga pa kaysa sa anumang gamit sa bahay. Alam niya kung saan ito hahanapin. Ang bodega, ang maliit at masikip na kwarto sa likod ng kusina. Amoy alimuom at puno ng mga lumang gamit na kinalimutan na ng panahon. Pumasok siya. Ang tanging liwanag ay mula sa isang sinag ng araw na tumatagos sa maliit at maruming bintana. Pinasasayaw ang alikabok sa hangin. At naroon nga ito sa isang sulok na tatabunan ng mga lumang dyaryo at isang sirang bentilador. Ang baul ni Lola. Nakasusi ito gaya ng inaasahan. Ngunit ngayon, hindi nahadlang ang isang kandado. Kinuha niya ang isang piraso ng bakal mula sa mga nakatambak na gamit at ipinuwersa ito sa siwang ng takip. Sa isang malakas na pagtulak, kasabay ng isang malutong na tunog ng nabaling kahoy, bumukas ang baul. Isang amoy ang kumalat sa hangin. Ang matapang na amoy ng naphthalene balls. Ngunit sa ilalim nito, may iba pa. Isang amoy na bahagyang matamis at parang kalawang. Ang amoy ng lumang dugo. Sa loob, nakasalansan ang mga lumang libro ng nobena at mga tuyong dahon na hindi niya kilala. Ngunit isang bagay ang agad na kumuha ng kanyang atensyon. Isang pulseras na gawa sa pilak, maitim na dahil sa katagalan. At bali. Naputol ito sa gitna na parabang sinira ng isang napakalakas na puwersa. Kinapa niya ang ilalim ng mga libro. Doon, nakita niya ang isang manipis na folder. Binuksan niya ito. Sa loob, isang piraso ng papel, naninilaw at marupok na sa katagalan. May nakasulat dito, gamit ang isang eleganteng sulat kamay. Sumpa ng dugo. Binasa niya ang mga salita at ang bawat isa ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Mga tuntunin, mga babala, isang listahan. Isang sumpa na dumadaloy sa dugo ng mga kababaihan ng ating angkan. Nagigising sa matinding sakit ng damdamin, pinapakalma ng pilak at dasal, ngunit hindi kailanman nawawala. Sa ibaba, may listahan ng mga pangalan na may mga petsa sa tabi nito. Ang pangalan ng kanyang lola sa tuhod. Ang pangalan ni Lola Elara. At pagkatapos, ang pangalan ng kanyang ina. Kinilabutan si Lira. Ang sulat kamay. Ito ang sulat kamay ng kanyang ina. Siya ang nagsulat nito. Napagtanto niya ang katotohanan na parang isang sampal. Hindi ito isang simpleng kwento. Ito ay isang mana. Isang talaan ng kanilang pamilya. Isang legacy ng kadiliman. Ang huling dalawang pangalan sa listahan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Mayari. At sa ilalim ng pangalan ni Mayari, isang blangkong espasyo. Isang linya na naghihintay ng susunod na pangalan. Nakatitig siya sa blangkong espasyong iyon. Ang isip niya ay ayaw tanggapin ang ibig sabihin nito. Ito ang dahilan. Ito ang tinatago nila. Ito ang kinatatakutan nila. Bigla, isang patak, isang maliit, mamasa-masang tunog ang bumasag sa katahimikan ng bodega. Napatingin siya sa papel. Sa gitna ng blangkong espasyo sa ilalim ng pangalan ni Mayari. Isang patak ng sariwang dugo. Maliit, bilog at matingkad na pula. Tumingala si Lira. Sa kisame. Ang kahoy ay tuyo at puno ng alikabok, walang butas, walang pinanggalingan. Ngunit naroon ito sa papel. Isang patak ng dugo na nagmula sa wala. Isang pirma na hindi niya hiniling. Isang pag-angkin sa pwestong hindi niya kailanman gugustuhing makuha.
Hawak-hawak ang bali na pulseras na pilak at ang naninilaw na papel. Lumabas si Lyra mula sa bodega. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Bawat hakbang ay mabigat at puno ng isang malamig na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng bumaba sa bus ilang araw lang ang nakalipas. Ang takot sa kanyang dibdib ay nag-aapoy na ngayon bilang galit. Naabutan niya silang tatlo sa sala. Si Tio Rody, si Miko, at si Lola Elara. Eksaktong itsura nila noong una siyang dumating, tahimik, nag-iiwasan ng tingin. Ngunit hindi na ngayon. Ibinagsak ni Lyra ang papel at ang pulsera sa maliit na mesa sa kanilang harapan. Ang kalansing ng pilak sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing talas ng isang sampal. "Ano to?" tanong niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng panganib. Napatingin si Tio Rody sa mga bagay sa mesa. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Si Miko ay napalunok, ang kanyang Adam's apple ay gumalaw pataas at pababa. Si Lola Elara lang ang hindi natinag, ang mga daliri ay patuloy sa pag-ikot sa kanyang rosaryo. Sumpa ng dugo. Pagpapatuloy ni Lyra. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Isang sakit na mana. Ito ba yon? Ito ba ang dahilan kung bakit namatay si Mayari? Katahimikan. "Sumagot kayo!" sigaw ni Lyra. Ang kalmadong panlabas ay nabasag na. "Habang buhay niyo ba tong itatago sa akin hanggang sa ako na ang isunod?" Doon na bumigay si Tio Rody. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang malaking katawan ay nanginginig. "Hindi mo maiintindihan, Lyra. Subukan niyo." Isang malakas na hangin ang biglang pumasok mula sa bintana. Hinahampas ang mga kurtina. Kahit na sa labas ay walang katao-tao at tahimik ang gabi. Tila ang galit ni Lyra ay may kasamang puwersa mula sa kalikasan. "Ang sumpa. Totoo ito." Umamin si Tio Rody. Ang boses ay halos pabulong na. "Nananahimik ito. Ngunit may mga bagay na gumigising dito." Tumingin siya kay Miko, isang tinging puno ng sakit. Nagkaroon ng problema si Mayari sa isang lalaki. Iniwan siya. Ang sakit, ang biglaang pag-iwan sa kanya, iyon ang gumising sa sumpa. Nagpatuloy siya, ang mga salita ay dumadaloy na parabang isang dam na sa wakas ay bumigay. Sinabi niya kung paano nagsimulang magbago si Mayari. Ang pag-iwas sa araw, ang mga mata na kumikinang sa dilim, ang pagnanasa sa hilaw na karne. "Sinubukan namin," sabi niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Sinubukan naming gawin ang ritual, ang pulseras na yan. Dapat ay itatali nito ang sumpa. Papakalmahin ito. Pero huli na kami." Masyado nang malakas. Nagkaroon ng isang flashback sa isip ni Lyra. Isang alaala ng pag-uusap nila ni Mayari, kung saan masayang-masaya itong na nagkukwento tungkol sa isang bagong manliligaw, at isang alaala ng huling tawag nila kung saan narinig niyang umiiyak ito. Hindi niya pinansin. Akala niya simpleng problema lang, utang na loob. Ang utang na loob na hindi na niya mababayaran. "Naging marahas siya," dagdag ni Miko. Ang kanyang boses ay garalgal. "Hindi na namin siya makilala, kaya kinailangan namin siyang ikulong sa kwarto." Sa isang sulok tumayo si Lola Elara. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na inukit mula sa bato. "Ang kapatid mo ay isang halimaw, Lyra, isang aswang, at ginawa namin ang nararapat, aswang.
Ang salita ay lumapag sa gitna ng silid na parang isang bomba. Pero hindi namin siya pinatay. Humagulgol si Tio Rody. Sa isang gabi, natauhan siya. Sa isang saglit, bumalik si Mayari. Nakita niya kung ano na siya. Nakita niya ang takot sa mga mata namin. At ginawa niya ang ginawa niya para protektahan tayo. Para protektahan ka. Ang kwento ay kumpleto na. Isang trahedya na mas masahol pa kaysa sa inaakala niya. Ang kapatid niya, isinakripisyo ang sarili. Ang pamilya niya, mga desperadong gwardiya na nabigo. At siya ang susunod sa linya. Tumingin si Lola Elara sa kanya. Ang mga mata nito, sa unang pagkakataon, ay diretso at matalim. Walang bahid ng lungkot o awa. Tanging isang malamig at nakakakilabot na katotohanan. Hindi pa tapos ang lahat, sabi ng matanda. Ang boses niya ay kasing tuyo ng mga tuyong dahon sa baul. Nauuhaw ang sumpa. Lumakad ito papalapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabagal at sinadya. At ikaw na ang isusunod. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng pag-amin. Tapos na ang nobena. Ang bahay ay naging isang tahimik na bilangguan kung saan ang bawat isa ay isang presong naglalakad. Bitbit ang bigat ng kanilang mga sikreto. Si Lyra ay nanatili. Hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil alam niyang wala na siyang matatakasan. Ang deadline, ang ika-40 araw, ay palapit ng palapit. Isang anino na humahaba sa bawat paglubog ng araw at nagsimula na nga. Una, sa kusina. Naghahanda siya ng hapunan, naghihiwa ng liempo para sa adobutas. Ang amoy ng hilaw na karne, ang dugo na bahagyang dumadaloy sa sangkalan. Dati, nandidiri siya rito. Ngayon, isang kakaibang gutom ang bigla niyang naramdaman. Isang gutom na hindi galing sa kanyang tiyan, kundi sa isang mas malalim, mas primal na bahagi ng kanyang pagkatao. Ang kanyang bibig ay biglang naglaway. Isang hindi mapigilang pagnanasa na kunin ang isang piraso ng mamasa-masang laman at kagatin. Nabitawan niya ang kutsilyo. Kumalansing ito sa sahig. Napaurong siya nandidiri sa sarili. Ano bang nangyayari sa akin? Bulong niya sa hangin. Pagkatapos, ang kanyang mga kamay. Isang gabi, habang nakahiga at hindi makatulog, pinagmasdan niya ang mga ito sa ilalim ng sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang mga kuko, tila mas mahaba, mas matulis. Kinusot niya ang kanyang mga mata. Baka imahinasyon lang niya. Ngunit nang subukan niyang kalmutin ang gilid ng kanyang kama, ang kahoy ay nagasgasan ng mas malalim kaysa sa inaasahan niya. Ang mga panaginip ang pinakamalala. Hindi na ito tungkol sa mga anino sa pasilyo o mga bulong sa dilim. Ang panaginip niya ngayon ay siya mismo. Nasa isang madilim na gubat siya, tumatakbo, ngunit hindi sa dalawang paa. Tumatakbo siya gamit ang kanyang mga kamay at paa. Malapit sa lupa. Ang mga dahon ay humahaginit sa kanyang mukha. Ang hangin ay nagdadala ng mga amoy na hindi niya kailanman naamoy dati. Ang amoy ng lupa, ng nabubulok na dahon, at ang amoy ng isang bagay na mainit at buhay. Isang biktima. At siya, gutom na gutom dasang araw, dinalaw siya ni Marco. May dala itong rosaryo. Para sa'yo, sabi nito, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Para may proteksyon ka man lang. Nagpasalamat si Lyra at sinubukang kunin ito.
Ngunit sa sandaling dumampi ang mga butil ng rosaryo sa kanyang balat, isang matinding init ang naramdaman niya. Parang napaso. Napasigaw siya sa sakit at nabitawan ito na para bang isang nagbabagang uling ang kanyang hinawakan. Napatingin si Marco sa kanyang kamay, tapos sa kanyang mga mata. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng sala, nakita nito ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. "Lira, ang mga mata mo, anong meron sa mga mata ko?" Tanong niya, kinakabahan. "Kanina, nag-iba ang kulay, parang kumislap." Ang lahat ng ito ay mga babala, ngunit ang katotohanan ay sumampal sa kanya sa paraang hindi niya inaasahan. Isang gabi, sa kalagitnaan ng gabi, narinig niya ang sunod-sunod na pagtahol at pag-iinggit ng aso ng kanilang kapitbahay, na sinundan ng isang biglaang katahimikan. Hindi niya ito pinansin. Pinilit niyang matulog. Ngunit kinabukasan, isang boses ang gumising sa kanya. Isang boses na hindi pamilyar. Isang boses ng isang langaw. Isang malaki, berdeng langaw. Ang ugong nito ay malakas at nakakairita, paikot-ikot sa ibabaw ng kanyang ulo. Tinaboy niya ito ngunit bumabalik pa rin. Tumingin siya sa paligid. Sina Tio Rody at Lola Elara ay nasa kusina. "Naririnig niyo ba yon?" tanong niya. "Ang alin?" sagot ni Tio Rody. "Yung langaw." Nagkatinginan sila. "Lira, walang langaw dito," sabi ng kanyang tiyo. Ang mukha ay nag-aalala. Doon niya napagtanto. Siya lang ang nakakarinig. Napatayo siya. May kakaiba siyang nalalasahan sa kanyang bibig. Isang lasang metal. Isang lasang pamilyar na naamoy niya sa kusina. Ang lasa ng dugo. Dali-dali siyang tumakbo papunta sa banyo at nagsalamin. Walang sugat sa kanyang bibig. Ngunit ang lasa ay naroon pa rin. Napatingin siya sa kanyang sarili. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay may maitim na bilog sa ilalim. At sa isang kisap mata, nakita niya ito. Ang kanyang refleksyon. Ngumiti ito sa kanya. Isang nangngiti na hindi kanya. Isang nangngiti na malapad, nagpapakita ng mga gilagid. Ang mga labi ay nakatikwas sa isang mapanuksong paraan. Isang ngiti na puno ng kasamaan at gutom. Napaurong siya mula sa salamin, napasandal sa pader, humihingal. Hindi na ito isang bagay na nangyayari sa bahay. Hindi na ito isang bagay na nangyayari sa paligid niya. Nangyayari na ito sa loob niya. Kinagabihan, hindi na niya napigilan. Natulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Isang pagtulog na walang panaginip. Ngunit nagising siya sa isang kakaibang posisyon. Nakahiga siya sa sahig na kahoy sa tabi ng kanyang kama. Ang katawan niya ay nananakit, ang lalamunan niya ay tuyong-tuyo. At ang lasa, naroon na naman. Ang lasa ng dugo, ngunit mas matapang ngayon. May kasama itong balahibo. Dahan-dahan siyang umupo. May nakita siyang itim na bagay sa sahig, ilang pulgada lang mula sa kanyang mukha. Isang pakpak ng manok. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga kuko ay may bakas ng tuyong puti. At sa ilalim ng isa sa mga kuko, may bahid ng dugo. Nanginginig siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sumilip siya sa labas, sa direksyon ng kulungan ng manok ng kanilang kapitbahay. Ang pinto ng kulungan ay wasak, at sa lupa, nakahandusay ang isang puting manok. Wala ng buhay, ang leeg nito ay gutay-gutay. Ang insidente sa manok ang naging hudyat. Hindi na ito maitatago.
Kinaumagahan, bago pa man may makapansin, sinabi ni Lira ang nangyari. Ipinakita niya ang putik sa kanyang mga kuko, ang bakas ng dugo. Walang sino man ang nagulat. Ang tanging nakita niya sa kanilang mga mukha ay isang pamilyar na takot na ngayon ay may halong pagsisisi at pagkaapurado. Sa wakas, nagsalita si Lola Elara. Binasag niya ang katahimikan ng mga nagdaang linggo at ang kanyang boses ay parang isang patalim na humihiwa sa mabigat na hangin. Malapit na ang ika-40 araw, sabi niya, hindi nakatingin kay Lira, kundi sa isang malayong punto sa labas ng bintana. Kailangan na nating gawin ang ritual, ang huling pagbigkis. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Lira. Isang ritual, isang solusyon anong gagawin? Isang ritual na mas matanda pa kaysa sa akin. Paliwanag ng matanda. Ang mga mata ay nananatiling malamig at malayo. Hindi nito tatanggalin ang sumpa. Imposible iyon. Ngunit kaya nitong itali. Ililipat natin ang lakas nito mula sa iyong katawan patungo sa isang mas matibay na sisidlan. Saan? Tanong ni Lira. Ang boses ay nanginginig. Itinuro ni Lola Elara ang kanyang mahaba at butuhan na daliri sa labas ng bintana. Sa dulo ng kanilang lupain, nakatayo itong mag-isa. Isang dambuhalang anino kahit sa umaga. Ang malaking puno ng balete. Kinilabutan si Lira. Ang puno na iyon. Ang puno mula sa drawing ni Mayari. Ang puno, pagpapatuloy ni Lola, ay matagal nang nakatayo riyan. Ang mga ugat nito ay mas malalim pa kaysa sa alaala ng ating pamilya. Kaya nitong hawakan ang sumpa. Itatali natin ang espiritu mo sa puno at ang sumpa ay mananatili roong natutulog hanggat ang puno ay nakatayo. Isang plano. Isang nakakatakot, paganong plano, ngunit isang plano pa rin. May pag-asa. Ngunit nang tumingin si Lira kay Tio Rody, nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin. May kulang, may hindi sila sinasabi. Kinagabihan, pumunta si Marco. Sinabi sa kanya ni Lira ang tungkol sa plano. Hindi ito natuwa. Lira, mag-ingat ka. Bulong nito habang nakatayo sila sa may beranda. Malayo sa pandinig ng iba. Ang puno na yan. Iba ang pakiramdam ko dyan. Noong unang araw pa lang ako rito. Parang buhay. Parang gutom. Habang nagsasalita si Marco, isang mahinang tunog ang narinig ni Lyra. O mas tamang sabihing naramdaman niya. Isang panginginig mula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang tunog na parang mga ugat na gumagalaw, kumakaskas, lumalawak sa ilalim ng lupa. Nararamdaman mo ba yon? Tanong ni Lira. Tumango si Marco. Ang mukha ay namumutla. O, at lumalakas ito sa tuwing napapalapit tayo sa puno. Ang pagdududa ni Lira ay lumalim. Ang plano ni Lola Elara ay masyadong simple, masyadong malinis. Walang bagay sa mundong ito, lalo na sa bahay na ito, ang ganoon kadali. Dumating ang gabi ng ika-30 araw. Hating gabi. Nagising kasangsig si Lira sa isang mahinang katok sa kanyang pinto. Dahan-dahan siyang bumangon. Sino yan? Ako to, bulong mula sa labas. Si Tio Rody. Binuksan niya ang pinto. Ang kanyang tiyuhin ay nakatayo roon. Ang malaking katawan ay nakayukyok. Ang mukha ay puno ng paghihirap.
Sa isang kamay, may hawak itong maliit na rolyo ng pera. Sa kabila, isang susi. "Kunin mo to," sabi nito. Inaabot ang pera at ang susi ng kanilang lumang jeep. "Umalis ka na. Ngayon na." "Tiyo, anong—" "Huwag ka nang magtanong," sabi nito. Ang boses ay desperado. "Ang ritual, hindi ito tulad ng sinabi ng lola mo. May kapalit, Lira. Laging may kapalit." Napatingin si Lyra sa mga mata ng kanyang tiyo at doon niya nakita ang buong katotohanan. Ang pagsisisi. Ang takot na maulit ang nangyari kay Mayari. "Tumakas ka na," ulit nito, bago mahuli ang lahat. Isinara nito ang pinto at nagmamadaling umalis. Ang mga yabag ay parang multo sa pasilyo. Naiwan si Lira, hawak ang pera at ang susi. Ang daan palabas. Ngunit bago pa man siya makapagpasya, isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang mga pinilas na pahina ng diaryo. Hindi niya ito itinapon. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang unan. Kinuha niya ang mga ito. Ang mga gutay-gutay na piraso ng papel. Nasaan ang mga kapares nito? Saan ito itatago ng isang taong gustong magtago ng isang sikreto? Sa kwarto ni Lola. Walang pag-aalinlangan, lumabas siya ng kanyang silid. Ang bahay ay tahimik. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng kwarto ng kanyang lola. Ang amoy ng kandila at mga tuyong bulaklak. Sa ilalim ng kama, sa loob ng isang lumang lata ng biskwit, nakita niya ang mga ito. Ang mga nawawalang pahina. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang huling isinulat ni Mayari sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Sinabi sa akin ni Lola ang tungkol sa huling pagbigkis. Ito raw ang tanging paraan. Ngunit narinig ko silang nag-uusap ni Tio Rody. Ang ritual, hindi ito naglilipat ng sumpa. Kailangan nito ng kapalit. Isang angkla, isang tagapagbantay." Ang huling pangungusap ang nagpadugo sa puso ni Lira at nagpayelo sa kanyang mga ugat. Ang huling pagbigkis, kailangan ng kapalit, kaluluwa para sa kaluluwa. Kaluluwa para sa kaluluwa. Ang mga salita ay parang lason na gumapang sa mga ugat ni Lira. Hindi siya papayag. Hindi siya magiging susunod na biktima sa mahabang listahan ng kanilang angkan. Ang pera at susi sa kanyang kamay ay hindi na isang opsyon. Ito na ang kanyang tanging pag-asa. Agad niyang tinawagan si Marco. "Marco, ngayon na. Kailangan kong umalis ngayon na." Bulong niya sa telepono. Ang boses ay nanginginig. "Hintayin mo ako sa may kanto. Magkita tayo sa ilalim ng poste ng ilaw." "Lira, anong— Basta! Bilisan mo!" Ibinaba niya ang tawag. Hating gabi ng 39 na araw, ang bisperas ng kanyang katapusan. Dahan-dahan, tinanggal niya ang mga piraso ng lumang tela na isinasaksak niya sa gilid ng pinto para hindi ito lumikha ng ingay. Walang sapin sa paa. Lumabas siya sa kanyang kwarto. Ang buong bahay ay natutulog sa isang mabigat na katahimikan. Bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay isang panganib. Bawat anino ay tila isang nagmamasid na kaaway. Nilampasan niya ang kwarto ni Tio Rody, ang kwarto ni Miko. Malapit na siya sa pinto ng kusina. Ang daan palabas sa likod bahay. Ngunit pagdating niya sa sala, natigilan siya. Sa gitna ng kadiliman, isang anyo ang nakaupo sa tumba-tumba. Si Lola Elara. Gising ito, naghihintay. "Saan ka pupunta, apo?"
Tanong ng matanda. Ang boses ay kalmado ngunit puno ng lamig. Sa likod niya, bumukas ang ilaw. Nakatayo roon si Miko. Ang katawan ay humaharang sa daan. Isang bitag. Alam na nila. Hindi ako papayag sa ritual. Mariing sabi ni Lira. Umatras. Wala ka ng pagpipilian, sagot ni Lola. Nakaukit na ito sa iyong dugo. Bigla, isang pamilyar na himig ang nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Mahina sa simula, pagkatapos ay papalakas. Isang awit. Ang paboritong lalabay na kinakanta sa kanila ng kanilang ina. Ngunit mali ito, mesintonado, masakit sa tainga, at sa ilalim ng himig, mayroong isang hagulgol na puno ng galit at pananakot. Ang hangin sa loob ng bahay ay biglang lumamig. Ang mga bumbilya ay nagsimulang kumislap. Blag. Ang pinto ng kusina sa likod ni Lira ay bumagsak ng kusa. Isinasara ang kanyang daan palabas. Mayari, bulong ni Tio Rody na ngayon ay lumabas na rin mula sa kanyang kwarto. Ang muka ay puno ng takot. Ang espiritu ng kanyang kapatid. Nandito ito. Ngunit di ito ang kaluluwang humihingi ng tulong. Ito'y isang puwersa na puno ng pait. Isang baso sa ibabaw ng aparador ang biglang lumipad at sumalpok sa pader. Ilang pulgada lang mula sa ulo ni Lira. Ang mga litrato sa dingding ay isa-isang nahulog. Ang mga salamin ay nababasag. Ang bahay ay naging isang impyerno ng nagliliparang mga bagay at isang nakakabinging awit ng isang baliw. Lira! Sigaw ng isang boses mula sa labas. Si Marco. Sinusubukan nitong buksan ang pangunahing pinto. Itinulak ni Miko si Lira palayo sa pinto. Hindi ka aalis. Sa gitna ng kaguluhan. Isang kakaibang init ang biglang kumalat sa dibdib ni Lira. Isang galit, isang kapangyarihan. Ang sumpa sa loob niya, nararamdaman ang kaguluhan, ay nagigising. Nais nitong lumaban, nais nitong manakit. Napalibutan siya sa harap niya, ang kanyang pamilya, handang isakripisyo siya. Sa likod niya, ang nagngangalit na espiritu ng kanyang kapatid. Sa loob niya, isang halimaw na nag-aabang. Tigilan niyo na to! Sigaw niya, ngunit ang boses niya ay halos malunod na sa ingay. Biglang bumukas ang pinto sa harap. Pumasok si Marco. Hawak ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy. Kahit nanginginig ang kamay, humarang ito sa pagitan ni Lira at ng pamilya nito. Huwag niyo siyang sasaktan, ang ginawa ni Marco ang nagbigay ng huling tulak. Ang lahat ng puwersa sa silid ay nag-umpugan. Ang galit ng espiritu ni Mayari, ang desperasyon ni Lola Elara, ang takot ni Tio Rody, ang lakas ni Miko, at ang gutom sa loob ni Lira. Nasukol siya sa isang sulok, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Wala nang matatakbuhan. Tumingin siya sa kanila. Sa kanyang lola, tiyo, pinsan, sa espiritong hindi matahimik, sa kaibigang handang mamatay para sa kanya, ang takot niya ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas madilim. Ang mga mata niya ay kumislap ng isang saglit na pula. Isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang ungol na malalim, garalgal, at hindi boses ng tao. Tumingin siya diretso kay Lola Elara. At sa isang boses na hindi kanya, nagsalita ang sumpang nananahan sa kanyang dugo. Akin siya. Hindi na si Lira ang kanilang kaharap.
Ang salitang binitiwan ng sumpa mula sa bibig ni Lyra ay humawi sa lahat ng ingay. Ang nagliliparang gamit ay biglang huminto sa ere at sabay-sabay na bumagsak sa sahig. Ang sintunadong awit ay naglaho. Ang natira na lang ay ang nakakabinging katahimikan at ang mga mata ng lahat na nakatitig sa kanya. Mga matang puno ng pagkabigla at, sa wakas, ng ganap na takot. Hindi na nila kaharap si Lyra, ang apo, ang pamangkin, ang kaibigan. Kaharap nila ang sumpa mismo. Sa labas, ang kalmadong gabi ay biglang pinunit ng isang malakas na kulog. Isang malamig na hangin ang pumasok, mas malakas kaysa sa kanina. Iwinawasiwas ang lahat ng kurtina at pinapatay ang apoy ng mga kandila sa altar. Nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina sa simula, tapos ay lumakas. Na para bang ang langit mismo ay umiiyak o nagagalit. Ang mga ilaw sa bahay ay muling kumislap. Bago tuluyang mamatay, kadiliman. Ang tanging liwanag na lang ay ang paulit-ulit na pagkidlat sa labas na lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa loob ng sala. Ang bahay ay opisyal ng nakahiwalay sa mundo. Wala ng takas. Sa gitna ng kadiliman, nagsalita si Lola Elara. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito'y matatag at puno na dibdabi na kaniya puno ng bigat ng isang desisyong matagal nang ginawa. Nakikita niyo na, sabi niya sa kawalan. Hindi na ito mapipigilan. Kailangan itong itali. Humarap siya sa direksyon ni Lyra, na ngayon ay nakasandal pa rin sa sulok. Ang paghinga ay malalim at mabigat. Ang tingin mo rito ay isang parusa, Lyra. Ngunit ito ay isang tungkulin. Ang ritual ay hindi pagpatay. Ito ay pagtali. Ililipat natin ang sumpa sa puno at ang iyong kaluluwa ang magsisilbing angkla. Magiging tagapagbantay ka tulad ng mga nauna sa iyo. Titiyakin mong hindi na ito muling makakawala. Isang sakripisyo para sa kapayapaan ng pamilya sa susunod na henerasyon. Isang nakakakilabot na legacy. Hindi, sigaw ni Tio Rody. Ang boses ay basag. Hindi na ulit. Nakita ko kukiti ako kung paano ito sumira kay Mayari. Hindi ko na kayang makita itong mangyari ulit sa iyo, Lyra. Umamin siya, ang mga salita ay puno ng pagsisisi. Sinubukan kitang tulungang tumakas dahil ayokong ulitin ang pagkakamali ko. Dapat noon pa kita tinulungan. Dapat noon pa tinulungan ko na si Mayari. Habang sila'y nagtatalo, isang ibang digmaan ang nangyayari sa loob ni Lyra. Ang boses sa kanyang isip, ang sumpang gumamit sa kanyang lalamunan, ay bumubulong sa kanya. Nag-aalok ito ng kapangyarihan. Ipinapangako nito ang paghihiganti. Tingnan mo sila, sabi nito. Handa ka nilang ipain. Gamitin mo ako, tapusin natin sila. Isang bahagi niya ang gustong pumayag. Ngunit ang alaala ni Mayari, ang kapatid niyang ngumiti sa litrato, hindi ang espiritong nagngangalit ang nagpigil sa kanya. Hindi siya magiging halimaw. Tumingin siya kay Lola Elara. Sa isang iglap na pagkidlat, nagliwanag ang mukha ng matanda. At sa unang pagkakataon, hindi kasamaan ang nakita ni Lyra sa mga mata nito. Nakita niya ang pagod. Ang sobrang pagod ng isang taong ilang dekada nang pasan-pasan ang bigat ng sumpang ito. Ang pagod ng isang warden sa isang bilangguang walang pinto. Naunawaan niya sa isang masakit na paraan. Hindi kalaban ni Lyra ang kanyang lola.
Pareho silang biktima ng isang paikot-ikot na trahedya. Ang pag-unawang iyon ang nagbigay sa kanya ng kalinawan. Hindi siya makakatakas. Hindi niya matatalo ang sumpa. Ngunit hindi rin siya susunod na lang. Haharapin niya ang ritual, pero sa sarili niyang mga tuntunin. Dahan-dahan, tumayo siya ng tuwid. Itinutulak palayo ang sarili mula sa pader. Ang mabangis na kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at determinadong tingin. "Sige," sabi niya. Ang kanyang sariling boses na ngayon ang naririnig, malinaw at matatag sa gitna ng ugong ng bagyo. "Gawin na natin. Natigilan ang lahat." Maging si Lola Elara ay bahagyang nagulat. Lumakad si Lira papalapit sa kanyang lola. Iniabot ng matanda sa kanya ang isang lumang damit na puti at isang maliit, kinalawang na punyal. Ang kutsilyong pangritual. Habang isinusuot niya ang damit, palihim na dumulas ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon. Kinapa niya ang isang bagay na itinago niya mula pa nang una niyang makita ang salitang takbo. Isang matalas na piraso ng basag na salamin mula sa banyo. Isiniksik niya ito sa manggas ng puting damit. Hindi siya magiging biktima. Hindi siya magiging angkla. At siguradong hindi siya magiging tagapagbantay. Sa gitna ng rumaragasang ulan at humahaginit na hangin, kinaladkad nila si Lira palabas, patungo sa paanan ng dambuhalang puno ng balete. Ang bawat pagkidlat ay nagbibigay buhay sa puno. Ang mga sanga nito ay nagiging parang mga itim na kamay na sinusubukang abutin ang galit na kalangitan. Ang mga ugat nito na nakalitaw sa basang lupa ay parang mga malalaking ahas na gumagapang. Itinayo siya sa gitna ng isang bilog na minarkahan ng abo at asin. Si Lola Elara, basang-basa ngunit hindi natitinag, ay nagsimulang bumigkas ng mga salita sa isang lengguwaheng mas matanda pa sa alaala. Hindi ito Latin. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas makalupa. Ang mga salita ay tila yumayanig sa hangin, kasabay ng ugong ng kulog. Naramdaman ni Lira ang pagbabago. Ang puno, gumagalaw ito, o baka ang lupa. Isang mababang ugong ang nanggagaling sa ilalim ng kanyang mga paa, na para bang isang dambuhalang nilalang ang nagigising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Bigla, lumitaw ito. Sa pagitan ng dalawang malalaking ugat ng puno, isang anyo ang nabuo mula sa ulan at dilim. Si Mayari. Ngunit hindi ito ang marahas na espiritong naghagis ng mga gamit sa loob ng bahay. Ang anyo niya ay malabo, nanginginig, at ang kanyang mukha ay puno ng pighati. Tumingin ito kay Lira. Ang mga mata ay isang tahimik na sigaw ng babala. Habang bumibilis ang pagbigkas ni Lola, ang anyo ni Mayari ay tila hinihila ng puno na parang isang magnet na humihigop sa kanya. Itinaas ni Mayari ang kanyang kamay, isang kamay na halos usok na lang, at ipinakita kay Lira ang mga imahe. Hindi sa hangin, kundi diretso sa kanyang isipan. Sakit. Isang walang katapusang pag-iisa sa loob ng madilim na kahoy. Ang gutom na hindi napapawi. Ang pagkauhaw na walang katapusan. Ang alaala ng pagiging tao na unti-unting nabubura, napapalitan ng isang primal na kamalayan ng puno. Ito ang naghihintay sa kanya. Ito ang sinapit ni Mayari. Kasabay nito, ang sumpa sa loob ni Lira ay nagwala. Ayaw nitong matali. Ayaw nitong makulong. Nagpumiglas ito, isang marahas na puwersa na nagpatumba kay Lira sa maputik na lupa. "Hawakan niyo siya!"
Sigaw ni Lola. Hinawakan ni Tio Rody at Miko ang kanyang mga braso. Ang kanilang mga hawak ay mahigpit. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Pinipilit nilang itayo si Lira, na ngayon ay nagwawala. Ang mga ungol na hayop ay muling kumakawala sa kanyang lalamunan. At sa gitna ng lahat ng ito, nagsimula siyang makarinig ng mga bulong. Hindi mula sa hangin, mula sa puno. Ang balat ng balete ay tila may libu-libong bibig. Lahat ay bumubulong ng sabay-sabay. Mga boses ng mga babae, bata at matanda ang kanyang ina. Ang kanyang lola sa tuhod, ang lahat ng mga pangalan sa listahan. Mga kaluluwang nakakadena sa kahoy na iyon, lahat ay nagbabahagi ng kanilang walang hanggang pagdurusa. Tulungan mo kami, isa sa amin, sakit, walang katapusan, hindi. Sigaw ni Lira. Ang isip niya ay malapit nang mawasak sa dami ng boses, sa dami ng sakit. Sa isang iglap na kalinawan, sa gitna ng kaguluhan, nakita niya itong muli. Ang anyo ni Mayari. Hindi na ito puno ng sakit. Nakangiti ito. Isang nangngiti ng pasasalamat, isang nangngiti ng pagpapalaya. Naunawaan ni Lira. Hindi siya gustong saktan ni Mayari. Gusto nitong matapos na ang lahat. At iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ngayon na, Miko! Utos ni Lola. Itinaas ang kinalawang na punyal. Ang dugo ang magtatali sa kanya. Inabot ni Miko ang punyal. Nanginginig ang kamay. Papalapit sa nakapikit na braso ni Lira. Ito na ang sandali. Sa huling lakas na natitira sa kanya, habang ang atensyon ng lahat ay nasa punyal, ibinaluktot ni Lira ang kanyang kamay. Ang matalas na piraso ng salamin na itinago niya sa kanyang manggas ay bumaon sa kanyang palad, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Sa isang mabilis at desperadong kilos, iwinasiwas niya ang kanyang braso. Ang salamin ay humiwa sa lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Malutong, mabilis. Bago pa man makakilos si Miko, bago kay ko, bago pa man makasigaw si Lola, malaya na siya. Ngunit hindi niya sinugod ang kanyang pamilya. Hindi niya sinubukang tumakbo palayo sa gubat. Sa isang sigaw na pinaghalong galit, sakit, at determinasyon, tumakbo siya, diretso, patungo sa dambuhalang puno ng balete. Natigilan ang lahat. Ang pagtakbo ni Lira patungo sa puno ay isang kilos na wala sa kanilang inaasahan. Hindi ito pagtakas. Hindi ito pagsuko. Ito ay isang pag-atake. Lira, huwag kang puwin. Ukukuwag ko. Sigaw ni Tio Rody, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man siya makarating sa puno, itinaas ni Lira ang kanyang braso. Ang matalim na piraso ng salamin ay kumikinang sa bawat pagkidlat. Ngunit hindi ang puno ang kanyang sinaksak. Sa isang marahas at desperadong galaw, ginamit niya ang matulis na dulo ng salamin upang iukit ang isang bagay sa makapal at magaspang na balat ng puno. Ang ulan ay humahalo sa dagta ng puno na parang dugo. Hindi niya inukit ang sarili niyang pangalan. Inukit niya ang pangalan ng kanyang lola, Elara. Sa sandaling natapos niya ang huling letra, walang pag-aalinlangan, hiniwa niya ang sarili niyang palad gamit ang parehong piraso ng salamin. Isang malalim na hiwa. Ang mainit na dugo ay bumulwak, humahalo sa tubig ulan. At pagkatapos, idiniin niya ang kanyang nagdurugong palad sa pangalang inukit niya. Hindi mo ako makukuha. Sigaw niya sa puno, sa sumpa, sa langit. Kung kailangan mo ng angkla,
Kung kailangan mo ng kaluluwa, kunin mo ang pinagmulan ng lahat. Isang nakakabinging sigaw ang kumawala mula sa puno. Hindi ito tunog ng kahoy o hangin. Ito ay isang sigaw ng libu-libong kaluluwa. Lahat ay sabay-sabay na sumisigaw sa sakit at pagkabigla. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nayanig ng malakas. Ang mga ugat ay umangat mula sa lupa na parang mga nagwawalang ahas. Ang puno ay nagalit, ngunit ang ritual ay nasimulan na. Ang dugo ni Lyra, ang dugong may sumpa, ay nasa balat na nito, nakadikit sa isang pangalan. Hindi niya inilipat ang sumpa. Ikinonekta niya ito. Ikinadenang pabalik sa pinakamatandang tagapagbantay. Sa di kalayuan, si Lola Elara ay napaluhod. Sumigaw ito, hindi sa takot, kundi sa sakit. Ang kanyang mga kamay ay napahawak sa kanyang dibdib na para bang isang hindi nakikitang kamay ang dumurog sa kanyang puso. Ang koneksyon na matagal na niyang pinutol ay marahas na ibinalik. Nakita ni Lyra ang anyo ni Mayari sa huling pagkakataon. Nakatayo ito sa gitna ng kaguluhan, hindi na hinihila ng puno. Ang mukha nito ay kalmado. Ang pighati ay nawala na. Itinaas nito ang kanyang kamay, hindi bilang babala, kundi bilang isang paalam. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito, bago ito tuluyang naglaho na parang usok na tinangayid ng hangin. Malaya na siya, kasabay ng paglaho ni Mayari. Ang lahat ay biglang tumigil. Ang hangin ay huminto, ang kulog ay tumahimik, ang malakas na buhos ng ulan ay naging isang mahinang ambon. Ang mga bulong mula sa puno ay nawala. Ang ugong mula sa ilalim ng lupa ay natapos. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang tanging naririnig na lang ay ang mahinang patak ng ulan sa mga dahon. Ang lakas ay biglang nawala sa katawan ni Lyra. Ang adrenaline ay naglaho at ang sakit mula sa kanyang sugatang kamay at ang pagod mula sa ilang linggong bangungot ay sabay-sabay na bumagsak sa kanya. Yang kanyang mga tuhod ay bumigay. Ngunit bago pa man siya bumagsak sa maputik na lupa, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Si Tio Rodi. Lyra. Bulong nito. Ang boses ay puno ng pagkamangha, pagsisisi, at sa unang pagkakataon ng tunay na paggalang. Niyakap siya nito ng mahigpit. Patawarin mo kami. Naramdaman din ni Lyra ang kamay ni Miko sa kanyang balikat. Maging si Marco ay lumapit, ang muka ay basang-basa ng ulan at luha ng kaginhawaan. Nang hihina, itinaas ni Lyra ang kanyang tingin, tuminingin siya sa direksyon kung saan nakaluhod si Lola Elara, ngunit wala na ito roon. Sinundan niya ng tingin ang mga bakas sa putik. Patungo sa puno. Doon, nakita niya ang kanyang lola. Nakatayo ito, ngunit hindi gumagalaw. Ang likod nito ay nakasandal sa puno. At ang mga sanga ng balete, ang maliliit na sanga at bagingbad, ay dahan-dahang gumagapang, pumupulupot sa mga braso at binti ng matanda. Hindi ito nanlaban. Nakatingin lang ito sa kawalan, ang mukha ay walang emosyon. Habang ang puno ay dahan-dahang inaangkin siya, di mama ay tiya mamamat pag ginagawa siyang bahagi nito. Ang tagapagbantay ay bumalik na sa kanyang pwesto. Ang huling imahe na nakita ni Lyra bago siya tuluyang mawalan ng malay ay ang pagsasara ng mga dahon sa paligid ng kanyang lola. Hanggang sa ang anyo nito ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman ng puno.
Ilang buwan pagkatapos ng dilim, ang ingay ng terminal ng bus ay isang magulong musika. Ang sigaw ng mga konduktor, ang ugong ng mga makina, ang alok ng mga nagtitinda ng tubig at mani. Ang init ng araw ay tumatama sa semento, ngunit para kay Lira, ang lahat ng ito ay parang isang panaginip na malayo. Nakatayo sila ni Marco sa tabi ng bus na pabalik ng Maynila. Ang lumang bahay ay naibenta na sa isang malayong kamag-anak na walang alam sa kasaysayan nito. Sina Tio Rody at Miko ay lumipat na sa Cebu. Sinusubukang magsimula muli sa lugar na walang multo ng nakaraan. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Lola Elara. Sa opisyal na salaysay, umalis umalis ito nang hindi nagpapaalam. Ngunit alam ni Lira, alam ng kanyang pamilya, basta lang siyang naglaho sa gabing iyon ng bagyo. Na parang isang kandilang biglang inupos ng hangin, hinaplos ni Lira ang peklat sa kanyang palad. Magaspang ito, isang permanenteng paalala na ang lahat ng nangyari ay totoo. Ang sumpa, ang halimaw sa loob niya ay wala na. Ngunit hindi siya nakakaramdam ng kagalakan. Ang naiwan sa loob niya ay hindi kapayapaan, kundi isang malamig na espasyo, isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa mga sigaw. "Okay ka lang?" tanong ni Marco. Inaabutan siya ng isang bote ng tubig. Tumango si Lira. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ay isang totoong ngiti. Ang una sa loob ng maraming buwan. "Okay lang ako." Bago sila umakyat sa bus, may kinuha si Marco mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bote, parang sa pabango, na puno ng malinaw na likido. Banal na tubig. "Baka lang kailanganin mo," sabi nito, ang boses ay mahina. Hindi bilang panlaban, bilang paalala na lang, natapos na. Nag-aalangan, kinuha ito ni Lira. Inasahan niya ang init, ang paso, ngunit wala. Ang salamin ay malamig lang sa kanyang balat, isang ordinaryong bagay. Sa wakas, sumakay na sila sa bus at naupo sa tabi ng bintana habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, papalayo sa bayang naging saksi sa kanyang pinakamasamang bangungot. Pinagmasdan ni Lira ang mga pamilyar na tanawin. Ang mga palayan, ang mga tindahan sa gilid ng kalsada, ang mga batang naghahabulan. Ang hangin na pumapasok sa bintana ay mainit. Amoy alikabok at diesel. Nagsimula nang marinig ni Lira ang isang pamilyar na tunog habang papalayo sila sa kabayanan. Ang pamilyar na ingay ng mga kuliglig, ang walang hanggang awit ng probinsya. At sa isang saglit, nakasing ikli ng isang pagtibok ng puso, bigla itong huminto. Isang segundo ng ganap, nakakabinging katahimikan, bago muling umugong na para bang walang nangyari. Napahigpit ang hawak ni Lira sa bote ng banal na tubig. Napatingin siya sa labas ng bintana, sa mahabang kalsadang nasa harapan niya. Hindi niya alam kung tuluyan na ba siyang malaya o kung nasa isang mahabang pagitan lang siya sa pagitan ng dalawang bangungot.